Isinugo mo sa amin ang iyong anak na si Jesus, ang mabuting pastor.
Magandang hapon po ulit sa lahat ng mga narito. Sa mga administrador ng Santa Scholastica, mga guro, kapwa naming kamag-aral, at sa lahat ng naririto sa bulwagan. Magandang hapon po. Alam mo ba, Ashley, sabik na akong magsimula ang programang ito. Gayon din ang aking nararamdaman, Katrina. Sino mang narito sa bulwang ito, alam kong inaabangan at nasasabik ng makinig sa bago na namang kaalamang matututuhan sa araw na ito. Tama ka, Ashley. Tayo mga mag-aaral ng kolehiyo ng Santa Scholastica ay tunay na hinuhubog na maging mabuti at bilang bahagi ng paghubog sa atin ng maging pinuno sa susunod na henerasyon. Tayo ay mapalad dahil isa sa mga gawain na isinasagawa sa ating paaralan ay ang pag-anyaya sa mga huwarang pinuno na magbibigay sa atin na inspirasyon at magbabahagi ng kanilang husay sa pamumuno na siyang namang magsisilbing huwaray sa atin bilang panimula sa pamumuno sa ating mga klase. Tama ka, Ashley. Huwag na natin muling patadalin pa ito. Bago natin umpisahan ang ating gawain sa hapong ito, pakinggan natin ang pambungad na pananalita ng ating punong guro sa mababang paaralan at vice-presidente ng gawain pang-administratibo ng kolehiyo ng Santa Scholastica. Palakpakan po natin si Sister Rosario Obiñana OSD. Sister Christine at mga kasapi ng Konseho ng Pangulo, mga administrador at guro, mga mag-aaral at sa ating panahunihing pandangan, alkalde ng lungsod ng Maynila, kadalang-dalang na Francisco Isko Moreno Domagoso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang isang kasapian ay nabubuo kung may mga namumuno sa kanilang samahan. Magiging maayos ang samahan ng kasapian kung may matatawag na leader o pinuno at iba pang bahagi ng pamunuan. Ito ay maihahalin tulad sa isang orkestra. May iba't ibang uri ng instrumento. May tinatawag tayong wind instruments, string instruments, at percussion instruments. Pag ito'y pinagsama-sama para makabuo ng isang musika, makakapagbigay sila ng magandang tunog kung ito'y sabay-sabay na tutugtog na aayon sa score na inihanda ng pamunuan o pamumuno ng conductor o yung may hawak ng baton. Siya ang namumuno kung kailan tutugtog ang violin, ang piano, at iba pang instrument at kung kailan
sila magsasabay-sabay. Ganyan din ang isang leader. Siya din ang namumuno sa kanyang organisasyon. Ang isang leader ay maka-Diyos. Minamahal at ginagalang ang ating Panginoon. Siya rin ay makatao. Mahal at ginagalang niya ang mga kasamahan. Makakalikasan, pinananatili niyang malinis ang kapaligiran. At siya rin ay makabayan. Siya ay nagsisilbing magandang halimbawa sa kanyang mga kasamahan. Kung ating pagninilay-nilayan kung ano ba ang mga katangian ng isang leader, ay marami tayong masasabi. Sa araw na ito ay mapalad tayo dahil sa pinaunlakan tayo ng alkalde ng Maynila na nasa harap natin ngayon na magbabahagi sa atin ng tungkol sa pagiging leader. Paano niya isila sa katuparan ang kanyang mga tungkulin bilang isang ama ng lungsod ng Maynila? Oo, siya ang ama ng lungsod ng Maynila at marami na siyang nagagawa para sa atin. Ang aking panalangin ay sana maibalik ang dating Maynila. Ano ba ang dating Maynila? Sabi nga ni Henry David Thoreau, if you would convince a man that he does wrong, do right, but do not care to convince him. Men will believe what they see. Let them see. Kaya marami tayong nakikita na ginagawa ng ating ama ng lungsod ng Maynila. Kaya makinig tayong mabuti sa mga ibabahagi sa atin ng ating panauhing pandangal sa hapon ito. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. At sa lahat ng bagay, ang Diyos ay nakapuri. Maraming salamat po, Sister Rosario. Ngayon naman, para ipakilala ang ating panauhing pandangal, inayayahan po ang coordinator ng pang-akademiko ng mababang paaralan, Pinibining Maria Luisa Joaquin. Palakpakan po natin siya. Sister Christine Pinto, OSD, Pangulo ng St. Scholastica College. Sister Rosario Abeniana, OSD, Vice President for Administrative Affairs at punong guro ng Grade School Unit. Dr. Virginia Fernandez, Vice President for Academic Affairs. Honorable Mayor, mga administrador, mga guro, mga mag-aaral, sa lahat ng nandito sa bulwagang ito, isang magandang hapon sa inyong lahat. Si Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso ay maaga nagsimula sa larangan ng politika. Siya ang pinakabatang nahalal bilang konsehal ng lungsod, pinakabatang pangalawang alkalde o vice mayor, at pinakabatang nahalal bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Siya ang ika-27 alkalde ng Maynila. Nagsilbi siya bilang pangalawang alkalde ng Maynila sa loob ng 9 na taon at siya'y kasapi na ng sangganaang panglungsod mula noong siya ay 23 gulang pa lamang. Natapos niya ang 3 termino bilang konsehal. Sa kabila ng kanyang abang pinagmulan, pinagpatuloy at pinalawak ni Mayor Isko ang kanyang pagnanasang matuto. Hindi lamang sa kanyang pagbasa ng mga aklat ng mga prominenteng pinuno sa buong bansa, pinahalagahan din niya ang mahuhusay at matatalinong mga pinuno na sa Ingles ay tinatawag nating think tanks. Noong taong 2012, tinapos niya ang Executive Education Program ng John F. Kennedy School of Government sa Harvard University. Makaraan ang 1 taon, natapos din niya ang Emerging Leaders Executive Program doon rin sa Harvard University. Sa taon din ito, nakompleto niya ang Oxford Strategic Leadership Program sa
sa SAID Business School, University of Oxford. Siya ay produkto rin ng Executive Education Program sa UP National College of Public Administration and Governance. Natanggap ni Mayor Isko Moreno ang kanyang degree bilang Doctor of Humanities on Community Development mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at sa taong 2014 na kung saan iginawad sa kanya ang pagkilala sa kanyang 18 taong mahusay na paglilingkod bilang konsihal at pangalawang alkalde ng lungsod ng Maynila. Dahil sa kanyang mga karanasan sa paglilingkod, siya ay sinirang ni Presidente Rodrigo Duterte bilang Undersecretary for Special Projects ng Department of Social Welfare and Development. Bago pa ito, naitalaga rin siya ni Pangulong Duterte bilang Chairman at Presidente ng North Rail Corporation. Nag-aral si Mayor Isko ng Law sa Arellano University School of Law. 3 taon pagkatapos ng makatapos sa International Academy of Management and Economics na may degree ng Bachelor of Science in Business Administration. Kabilang sa mahalagang karangalan at pagkilala sa kanya natanggap, ang paggawad sa kanya bilang Most Outstanding Filipino sa larangan ng serbisyo publiko mula sa Gawad America Foundation, isang institusyon na nakabase sa Hollywood, California, USA, at isa sa top men who matter ng People Asia Magazine. Sa lahat ng mga narito ngayon, isang malaking karangalan na ipakilala ko sa inyo ang taong lumaki sa mahirap na pamayanan sa Tondo at ngayon ay naatasang muling itayo, buhayin at palaguin ang kapital ng ating bansa. Tinaguriang the total rockstar ni Ambassador Soki ng US. Ang kagalang-galang na Francisco Isko Moreno Domagoso, alkalde ng lungsod ng Maynila. Pasibukan natin sa mainit na garang palakpakan. Maupo po kayo. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala. Ma'am, thank you. Sa ating pong Sister Christine Pinto, OSB President. Sister Obiana Rosario Obiana, ito pangalan Chayo. Rosario Obiana. Chayo yun. Rosario Obiana, OSB Grade School Principal. Dr. Virginia Fornias, Vice President for Academic Affairs. Sa lahat po ng ating mga sisters, members of the faculty, executive officers, mga kawani ng institusyon, at lahat, kung may mga magulang, at sa lahat ng mga mag-aaral ng Saints ko, magandang araw sa inyo. Hi! Hello! Ito ang pinaka-challenging na oras ng pagsasalita ng isang tagapagsalita. Yung ganitong oras, ito yung oras na nakakaantok. Nung estudyante ako sa Rosauro Almario Elementary School, ang pinaka-challenging doon yung alas 9 ng umaga. After mga 2-3 subject na. Tapos, nung high school naman ako, pagdating na ng mga 1:00, alas 2:00, naantok ka na. Kaya ganun din, sa karanasan ko, sa dami ng pagkakataong naibigay sa akin, salamat sa Diyos na ako'y makapagsalita sa iba't ibang dako ng bansa at some portion of the world, talagang yung oras ng alas 2, alas 3, medyo challenging. Kaya, hi! Kasi ang hirap manggising ng audience. Lalo na pag pag-uusapan ay politika. The most boring portion. Politics. But in showbiz, sa showbiz,
mas nabubuhay ang dugo ng tao. Ay, totoo bang yan yung bagong boyfriend niya? Yan ang madalas na nakaka-entice sa isang conversation ng mga tao. But be that as it may, in my own little way, I'll try to get your attention. And I think today's topic or today's interest is about what your city government can do for you. Or what can you do for your beloved city where you live, sleep, go to school. So ano nga ba? Sabi, hindi masyado pa akong bata para maging bahagi ng pamahalaan. Totoo. Totoong masyado kang bata para maging bahagi ng pamahalaan. Pero ikay bahagi ng pamayanan. Ang pamayanan ay binubuo ng mga institusyon at mamamayan. At ang mamamayan ay binibilang sa kategorya. Yan ay mayaman, middle class, at mahirap. At sa kategorya na yan, may katatayuan din sa buhay. Ay meron ding edad. Kaya hindi como tayo ay bata, wala na tayong partisipasyon sa pamayanan. In fact, it's the other way around. Why? We can always utilize yung ating kabataan to be part of any form of change for the better. Because there are two types of change. Change for the worse and change for the better. So, doon tayo sa betterment. So, ngayong hapon na ito, mahaba ako magsalita. Sa totoo lang, uubusin ko ang lahat ng oras ninyo sa susunod yung subject na ikalulugod nyo naman. I know the feeling. Pero hindi. Hindi ko gagawin yon. Dahil, totoo, nagagalak ako na makasama kayo. Nagagalak ako na interesado kayo sa pamahalaang lungsod, sa bagong pamahalaan. Pero alam ko kayo ay may obligasyon din bilang isang estudyante sa inyong paaralan. At ako naman ay may obligasyon pa sa pamamahala hanggang mamaya. Kaya babalik pa ako sa akin na ilang tungkulin at kompromiso. Kaya bagay na, ang normal ay usually ako ang nagsasalita. Ngayon, gusto ko sana, baka naman may matutunan ako sa inyo. So I would rather listen to your thoughts, questions, or doubts. Because so that we can clear things out. Kumbaga, mas gugustuhin kong makapakinig. Kasi ang tao na may tainga at ginagamit niya ito ng tama ay mas maraming matututunan kaysa sa taong nagsasalita lamang. Kaya if I may share to you that in life, or my life at the very least, I always follow the concept of Confucius, and he said, he who asks question is a fool for that moment. He who does not is a fool forever. Because I practice that as a matter of principle because I was deprived of opportunity, unlike you. I was deprived of opportunity to go to a regular school with regard to time. Kasi naudlot. Tama ako sa elementarya, tama ako sa high school, pero hindi na ako makapag-kolehiyo. Kaya naudlot. Kaya mapapansin niyo yung mga petsa na binanggit ng tagapagpakilala kanina ay mga bagay na parang kailan lang. Sapagkat nakita ko ang kahalagahan ng edukasyon. Bukod sa nakita ko niyan nung bata ko, na kung saan ang tanging solusyon sa katatayuan ko sa buhay ay makapag-aral. Pero sabi ko sa inyo, unlike you, kayo yung mga batang pinagpala. Masuswerte't nagkaroon ng magulang na kaya kayong papag-aralin sa maayos na eskwelahan. Medyo upscale
a few steps ahead of what we have experienced because your parents can afford it. But me, unfortunately, hindi ako masyadong pinalad. But magkaganon pa man, kaya kung bakit ako'y bumalik pa rin sa pag-aaral, dala nung nakita ko, nung ako'y nakapasok sa pamahalaan, maraming salamat sa mga taga-Tondo. Kahit ako'y 23 anyos lang, high school finish lang ako when I started in government. In fact, at the time, that was 1998, there is this hindrance or stumbling blocks that we in show business, we people in show business, entering into public service, there is a certain level of prejudgment na kami daw ay mga taong pumapasok sa politika na mga tamad, babaero, magnanakaw, walang alam, bobo. Hindi ko naman masisisi ang pamayanan sapagkat sa aming koponan bilang mga artistang politiko ay may mga gumawa ng lahat ng bagay na yun. Na kung saan naisama kami na parabang kami pare-pareho lamang. Kaya sinabi ko, pinagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos sapagkat bagamat ganun ang katatayuan ko at high school finish lang, binigyan pa rin ako ng pagkakataon na makapaglingkod at the very young age. Kaya ako dinidiinan sa inyo yung pagiging bata ninyo. Ay sapagkat ako'y 23 years old, no? In political history of the city government, that is on record already. So, mangyari yun, nakita ko, ay hindi pala ito makikita, hindi pala ang pag-gobyerno ay pangiti-ngiti lang. Hindi pala ang gobyerno ay pa-cute-cute lang. Although cute naman talaga ako. Nung araw. Ngayon, acute na. So kaya, maraming salamat kay Vice Mayor Danny Lacuna, yung ating dating Vice Mayor. Siyang ama ng kasalukuyang Vice Mayor ng lungsod na si Danny Lacuna. Siya ang nagbukas sa isipan ko na mag-aral muli. At siya rin na nagbigay ng pagkakataon. O kaya ako'y kahit papano mga bata, masasabi ko sa inyo, ako'y may diploma na. Hindi lang gawang rekto, gawang Makati pa. So, be that as it may, no, there are challenges in our life. And I think kahit na maluwag ang katatayuan nyo sa buhay, kayo'y may mga kinakaharap din bilang bata. No? At huwag yung iisipin, ito nga pala ha, bago tayo mag-umpisa ha, sa ating tanungan. Ito nga pala ha, ipagpapaalala ko lang. Minsan, sa buhay natin, para bang darating ang mundo sa ibabaw ng balikat natin. Para bang pinagtakluban na tayo ng pagkakataon. Pinalikdan tayo ng kasiyahan sa buhay. Dahil sa para bang ang dami niyong dinadaanan sa buhay. Always bear in mind, there are always two sides of the coin. The bad side and the good side. So you have, for you to be a happy person, okay, para maging masaya o masasayahin at magkaroon ng kabubusugan sa katawan, dahil ang taong walang kabubusugan sa katawan ay taong walang kasiyahan. You will keep on asking why, and why, the million whys in this world. You will never find the answer if you don't stop saying whys. What you should do, whatever your challenges now, whether economic, whether academic, or whether personal, hindi ka pinansin ng crush mo.
Yeah? Huwag kayong mag-aalala. Economic? Oh, let's answer that. There is a boy at your age, nagtutulak na ng kariton. There is a boy at your age, nagtutulak na ng kariton, nagsasidecar na. At ang kinakain niya ay tira sa basurahan. So if you're not experiencing that, I think you are in a better position. Okay? So always think that, ano nga ba ang buhay ng isang batang katulad ko na meron sila sa kabilang dako ng lipunan? Because there is reality outside of this hall. The community. At hindi ko kayo masisisi dahil hindi nyo pa naman nakita yan. That's why I'm trying to get this opportunity and take this opportunity to remind you on how can you be appreciative of what God gave you. Or what God, yung kung ano man ang bagay na meron ka ngayon, ay bagay na dapat mong ipagpasalamat. Now, may problema kayo academic, huwag kayong magkalala. Hindi mo kailangan maging katulad ni Zuckerberg o ni Steve Jobs, ng mga talagang, alam niyo ako, I am just an average student. Isa lang ang hiling sa akin ng nanay ko, wag ko raw siyang bibigyan ng gradong dipalakol. Yun lang. Ang gusto niya, minimum pilipit. That's how we address it. So, ang gaang-gaang ng pag-aaral ko. Bakit? Kasi sabi niya, kailangan wala akong line of 70s. Kailangan minimum of 80. Dahil sa minimum ang hiningi sa akin ng nanay ko, wala akong pressure. Nung wala akong pressure, mas nag-excel ako. Ay, kalain nyo ba na first honor ako? You can ask Mrs. Laseste sa Rosario Almario Elementary School. Grade 2. In fact, nagalit pa ang nanay ko nung na first honor ako. Kaya sasabi ko sa inyo talaga mga bata, dapat talaga maging appreciative kayo. Alam niyo nung kinagalit ng nanay ko, problema daw ang binigay ko sa kanya. Kasi, di ba sasabitan ka ng medalya? And there is what you call, I don't know if there is still today, what we call recognition day. In recognition day, all students who excel from their field, sports, academic, quiz, and so on and so forth will be recognized, and honor students will be presented before all the students on that particular batch. No? Yung problema, pag recognition day, kailangan nakapandiin ka. Kailangan naka-long sleeves ka. Ang uniforme ko'y dadalawa. Na kailangan hindi ko pwedeng dumihan sa Lunes, dahil yung pa rin ang ipagagamit sa akin sa Martes. Dahil mahal ng Ajax. At Super Will. At the time. Tanong nyo sa mga teacher nyo. Inabot nila yon. Dahil, pag lagi nilalaban ng uniforme, magninis-nis. See? These are factors sa isang mga mahihirap na pamilya. But, you know, unfortunately, God has so many ways. It just so happened that I have a neighbor, babae, meron siyang long sleeves. Kaya lang, ang long sleeves ng babae noong dekada 80, may ruffles. Di ba, nung araw? So, I have to wear it. Kaya sabi na nanay ko, ikaw, sabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. O ngayon, may gastos pa tayo. But you know, my mother was so proud to the point I have to walk about 2 kilometers every day going to school. Pabalik-balik. O nung tapos na awarding, hindi naman pinahubad sa akin ang nanay ko. I-display ako sa buong Kagitingan. Kagitingan Street in Tondo. No?
So, that's why, kung meron kayong academic problems, it's part of life. Be normal. Normal is, may asignatura, tupdin mo. Bakit? Obligasyon mo yun bilang isang estudyante. May nagsasalita, ipahiram mo tenga mo. Eh di ba normal yun? Focus your attention. May exam, huwag kang mag-YouTube mamayang gabi. Mag-review ka because that is your obligation to yourself. Di ba? So, that is being normal. That's not being studious. You don't have to exert so much effort. Just focus on all your obligation. So, mamaya, may asignatura. Gagawin ko ang assignment ko. May exam bukas, magre-review ko ngayon. See? Walang bago doon. And naturally, because you keep on practicing this, naturally, you're being an average student, and before you know it, you're getting good grades. Because that is the effect of perseverance. Consistency. Importante yun, ha? Yung consistency. Yung perseverance, may effort. Yung consistency is being normal. You're just being consistent on what you do. And if I may share it to you, what and then third, puso. Yan puso. Madalas sa bata, naapektuhan ang buhay. Kapag may crush, hindi siya napansin. Apektado. Ando sa ilalim ng puno. Before you know it, nagugulo yung mindset mo, yung utak mo. No. Always think that there is a boy na ang baon piso, baon niya piso, kailangan niyang bumili ng Wella gel. Inabot siya ng teacher niyo. There's a sachet at the time, you have to buy it. Parang pamada ang size. Kasi nga, retail. Merong Wella na plastic bottle. Medyo mahal yon. Mga 15 pesos yun at the time. But this Wella gel is parang sachet lang. There is a boy who would spend half of his money para maglagay lang ng gel kasi yung crush niya, dadaanan niya sa kanyang classroom. Because section 2 ako she is section 4. So, mauuna ako, pero pag galing sa hagdanan, madadaanan ko siya. So, para masulyapan ko lang, yung crush ko is, kailangan pumorma ko. Tandaan ninyo, that same boy is basurero who has lumang uniforme, dugyot, banilin. Alam niyo ba yung banil? Libag na hindi matanggal. Alipunga. You know alipunga? Oh my God. That's why you have not seen the worst of life. Alipunga. Ay, Diyos ko. Ang sarap kamutin nun. Because I'm always exposed sa baha, sa putik. Kaya may mga skin diseases ako. No? But the thing is, only to find out, hindi niya ako crush. That is elementary. Let's talk about high school life. In high school, medyo napapabilang ako sa mga medyo magagandang resultang grado. Section 1 ako nung first year. You know, in sectioning, in public education system, that is what we call segregation.
Maganda. Maganda. Medyo maganda. Okay lang. Pwede na. Ayan. Ganyan yung public education system. So, pinagsasama-sama mo yung medyo maayos, no? Amitis, Tondo High School, Section A. Nung first year ako, may crush din ako. Kaya sabi ko sa inyo, doon, pinakokopya ko pa yun. Minsan ako pa gumagawa nung, di ba nakalagay sa blackboard, assignment. Chat down. Jot down na yun. Di susulat ko yun. Sige na. Hindi rin ako sinagot. Same thing with second year. Same thing with third year. And the most hurtful situation deep inside me, if we are talking about emotion or what we call love, no, is that there is what we call JS, the junior senior party. Inaabangan yun. Sobrang inaabangan yun. And come to think of it, it is the first and only day that you're going to be allowed to wear non-uniform. So, ibig sabihin, kung medyo mayayay ang pamilya mo, makakabili ka ng pandiin. Di ba? Makakabili ka ng return. Swatch. Yan. Yun ang mga inong araw. Topsider pag mas may pera ka pa. So everybody will wear the best clothes that they can have in a party, and I arrived. Francisco Domagoso arrived with COC uniform. Youth Development Training. My PE t-shirt with my black pants. So yung crush ko na naman, siyempre sa kahihiyan niya, yung kanyang manliligaw, the only person na hindi nakapandin. And everybody would love to have swatch na relo, lalo na yung pop swatch. Nung araw, inilalagay sa damit yun. Alam mo, may kanya-kanyang yabang din ng tao. See? Kaya if you're suffering or facing challenges with your life, emotionally, with your... Naku, pasasaan ba raraos din yan? Life will not stop there. Don't allow to affect you or those. Those are small things. Awa ng Diyos. Natapos ako ng high school. Akalain ko ba? Sino ba magpagsasabi? Artistahin pala to. Di nakapag-artista ako. Lahat ng niligawan ko, naging ex ko daw sila. Magaling gumanti ang tadhana, no? See? I don't want to offend anybody, but puro busted ako. Then nung nakapag-artista ako, naging ex ko daw sila. Sino nagabol? So my point is, if you are not going to have a chance with the one that you like, hindi naman serious na bagay ito. But this is part of growing up. That you have to realize that this is not the real thing. This is just part of it. Kaya, wag kayong magmamadali. Kaya tama nanay ko. Ang nanay ko nung araw, kaya kita nyo, in-implement ko yung curfew ngayon sa Manila. Kaya ko in-implement. Bakit? Ang nanay ko tamang-tama. Nung araw, sansuwi kami. Sansut-sut uwi. Di ba? Alas 6 na. But kids nowadays, in a hurry to enjoy, in a hurry to
To experience things. No. Huwag mong ranasin o danasin yung dinaranas sa mga matatanda. Ibigay mo na sa kanila yun. Enjoy your life as like bilang bata, bilang dalaga, bilang binata. Make time for everything. Kaya wag magmamadali. So, maraming challenges sa buhay. Iyan ay ilang bagay lang na na-share ko sa inyo tungkol sa buhay-buhay. But these small things helps me to govern. This experience of mine, kaya ang Diyos maraming pamamaraan. Akalain mo doon ako ilalagay sa kalugmukan ng lipunan, only to find out that I can utilize those experience and knowledge when time comes to govern. Kaya walang nakakalulusot sa akin na katwiran. For the simple reason, I never made excuses in my life. Manghold up po ako kasi mahirap lang ho kami. Mangagaw ako ng cellphone ng estudyante sa kanto ng Top Avenue at Vito Cruz kasi wala kaming makain. Kaya hindi siya pumapasok sa akin. Bakit? Kasi hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa yung mga masamang bagay na yon. Hindi ako nangapi ng kapwa ko pobre para itaguyod ang sarili ko at sa awa ng Diyos, ito ko sa harapan ninyo. Pwede pala. Posible pala. Kaya lamang ang mga tao minsan mainipin. Mainipin na gusto ko agad yumaman. Gusto ko agad magkamit. Wala namang masamang magkamit. Pero yung pagnanais ng isang tao na makuha ang mga bagay-bagay sa hindi tamang pamamaraan ay hindi rin maganda. Kaya yan. Yung mga kwento na yan, kaya kung bakit nauunawaan ko ang taong bayan. Bata, binata, at matanda. Dahil ang isang blessings ko, if I can call it blessings, I was fortunate enough to have old friends. I'm being surrounded by literally retired people and excelled or successful old people who have these thoughts and ideas on how to address also our elders in the community. So, anyway, naikwento ko lang yan dahil ayaw kong palalagpasin ang buhay bata. Dahil, alam nyo, mga bata, isang malungkot na portion sa pagtatrabaho ko sa gobyerno, alam nyo naman na pumupunta ako sa patay, no? That's my normal. During free time, I go around in the streets and I try, in my own little way, trying to, be there at the lowest moment of their lives. Alam niyo, sad portion of it, marami ako na-experience, dalaga, uminom ng silver, o dahil iniwan ng jowa, o matay, kasi nag-fail. How I wish I was there before it happened. So that mag-real talk lang ba? Because sometimes people needs tenga. Kaya kung bakit naging habit ko na sa public service, and you can ask City Hall, who knows me very well, until 11 o'clock in the evening, 10 o'clock in the evening, I'm still in the office just by listening. Kasi may mga taong minsan kailangan lang oras. How I wish. That's why I don't want to miss any opportunity to remind the children of today that there is more in life. Whatever it is, maniwala ka na. Ibibigay ko na sa iyo lahat ng problema. Lahat na. Basta hindi ka pa kumakain ng tira ng tao sa loob ng basurahan.
nakakalkalin mo muna, hindi ka pa naghihirap, hindi ka pa tinakluban ng tadhana o ng pagkakataon. So, if you have that kind of mindset, then you'll be a happier person. Buti nga, may uniform ako eh. Buti nga, baon ako eh. Things you have to appreciate. So anyway, thank you very much. I would rather listen to you and start asking about, you can ask anything under the sun. Ayan ha? And I would suggest that if you're interested in governance, you can ask now. Don't be afraid. There is no right and wrong question. Okay? This is your chance. At thank you sa mga nagbigay ng sulat kanina. I appreciate it. Andi dito na. Kaya mga memento ko eh. Okay. Hi. Good afternoon po. Ako po si Brianna Gombo from 6 St. Odilo. Tumatakbo po ako bilang Pangulo ng klase. Ano pong maipapayo niyo sa mga kandidato, lalong-lalo na po panahon na ng pangangampanya? Okay. That's a nice question because I've experienced seven local election and 1 national election. And about 5 organizational election. I was then a Vice Mayor's League President of 1,600 Vice Mayors all over the country. Now, you're running. I think before anything else, you should ask yourself first, why am I running? What is my purpose? What things that I can share as member of the organization or leader of the organization? Because if you can answer that to yourself, then you can address or answer any types of questions. Because what will matter most to you is what's deep inside you. If you know your purpose, there are questions will be thrown to you that you may not answer it very well. But it doesn't mean it's a bad leadership. No. It's just so happened that the question thrown to you, which you're going to face later on, is hindi mo yun linya. Hindi yun yung purpose mo. So, mahalaga bilang kandidato, kailangan alam mo ang purpose mo. Now, eto na. May koponan. This is the bad habits in Philippine politics. May koponan. May kasamahan ka. Leadership starts with how will you maintain relationship with your alliances. Because there must be a purpose also for them to join that flock or koponan. That's what we call partisan politics. Nowadays, party system is just for paperworks. For purposes of not by being an independent candidate. I want to be there. I join. Book, tamo na pasin mo, 5-5 sumpaan. Kahapon, I don't want to put it in colors masyado. Kahapon A. Bukas B. A week after that C. It defeats the purpose of you as a flock kasi magkakaroon kayo ng common goal. You have your thing as a candidate at yung mga kasama,
kailangan nasa isang antena. You're listening to one radio station. So that you'll be in harmony. Then, the last part is competition. Remember, election, as much as possible, just say your piece. Bank on it. Immaterial, whether the audience is listening or not, agreeing with you or not, because in democracy, 50% plus 1 lang. Your math teacher will agree with me. 51% is greater than 49. So, kaya hindi mo kailangan makapanakit ng damdamin. Because some people will not agree with you. And if you respect point of views, if you respect ideas that sometimes contradicts your idea, then wala kang makakaaway. Then let the people or your community decide whether they will choose you or not. Because you cannot force the people to vote for you. But you have to invite them. You have to put them in that direction. This is my goal. This is our mission. This is where we're going to bring you. If you believe in us, come. Samahan nyo kami. Dito tayo. Magsama-sama tayo. So, para matapos ang halalan, hindi ka kakain ng ampalaya. Bitter eh. So that you can move on with your life. Because people have spoken already. So, good thing, this is an organization within your community. You have to practice this basic, marami pang rule, pakarami, even campaigns, no? But these are basic. You have to ask yourself, kailangan, pag nagtayo kayo ng koponan, ex-association, kailangan iisa ang layunin. At yung layunin, labag sa layunin ng kabila. Dapat nagko-contradict. Kasi kung hindi, there's no choices. And that is not democracy. Walang differentiation. You may agree on some, but not as a whole. You can always disagree. And disagreement makes a better conversation. Because after disagreement, you stop. I always tell that to the city council. Okay, debate tayo lahat. 2 hours, 3 hours. Manawa kayo dyan sa inyong microphone. Nung vice mayor ako, nung kusyel ako, I stood up for 9 hours. High school finish pa ako nun. I stood up for 9 hours. Arguing. The same thing when I became the vice mayor. Open. After that, oy. We have to stop somewhere. We have to agree somewhere. Because people are expecting. We cannot finish debating every day, every week, and end up with nothing. No, that's not healthy debate. That's not healthy discussion. So, yun, importante yun. Pag ikaw na ang nanalo, i-open mo lang lahat. So, I hope I answered your question. Thank you po. You're welcome. Good afternoon po. Ako po si Shaska Torres, isang student athlete po from 5 St. Erentrudes. Bilang isang inspirational leader, how can you further motivate and improve our student athletes, especially now that the competition season is upon us? Ano yung competition? Sports po. Sports? Oh, ganito lang ang buhay. May nananalo, may natatalo. So, kailangan mo lang ihanda ang damdamin mo doon sa pagkatalo. Kasi pag naihanda mo yun, pag hindi dumating yun, you are in a better position. So, you really have to
prepare yourself mentally and emotionally facing defeat. Ganun lang yon. Para wala kang masyadong hang-ups sa buhay. Then, sometimes failure will give you level of experience and understanding. Because ako nagkamali sa buhay. And I'll tell you, because I've been into competition. Election is competition. Diba? Hindi nga lang physical, unlike sports. But looking at it from a different perspective, still competition. And I failed. You know what's my failure? I failed to distinguish, with all the experience that I have, failed to distinguish a character of a person. That is my failure. I thought kapag ang tao nagdadapa, nagtatanda. Lalo na kung matanda. Kasi ang matanda, wala nang karapatang magkamali. Dahil wala na rin siyang oras. Kulang na rin. Kaya bagay na ang pagpananaw ko, kaya nga baka mali ako eh. Pananaw ko, siguro hindi naman ito loko-loko. Siguro nakakulong na to, bumait na to. Siguro magtitino na to. If God gave others chance to redeem themselves, that's why God is forgiving. If God can forgive, then we as people, we should be understanding also and learn to forgive. So pag hindi ako, hindi magtitino na to. Sige, okay ako. Only to find out, no. Totoo pala yung kasabihan. You cannot teach old dogs new tricks. So, that's why, going back, ready yourself emotionally and psychologically in losing. Because failure is inevitable. So, losing is inevitable. Pero pag hindi ka na ilagay doon, will you be happy? Of course. That's a normal effect. Kaya kailangan lagi gano'n sa buhay. So as sports activities, may nananalo, may natatalo. Pero pinakamasaya sa lahat, ha? I don't know if you can do it in sports. May nanalo, kalaban mo, o ikaw yung pumapalakpak. Ano kung kaya mo gawin yun. I think you'll be a better person because you want your character. And characters is more priceless. Importante yun. And if I may share to you, in my phone, it's always like this. No, I'll share it to you. People with good intentions makes promises, but people with good character gives them. So, hindi yan patungkol sa sports. Pero if you want to develop your character as a sports-minded person, you have also to define your character. And it gives values to the viewers and your followers later on, so that you can be an inspiration to others. Thank you. Thank you po. Yes. Magandang hapon po. Magandang hapon. Galing sa Fort St. Maurice. Ang itatanong ko po, ano po ang pinakamahirap na naranasan niyo bilang isang mataas na pinuno? Oh, habits. Nowadays, the habits of the people. That's why I'm trying to change the mindset. Na pwede tayo maging mahirap, pero hindi naman tayo kailangan makapangapi ng kapwa natin mahirap. Na lahat ng tao pwede mag-participate sa pamamahala. Sa paano para? Pagkukusa.
Ibinabalik ko yung ugaling luma na ang tao nagkukusar may nakatingin o wala, nasunod. Eh, ang hirap na portion yun. It would cost me billions of pesos. More, maybe. But no. Why would I spend money in changing the mindset of our people? I'll show them. Even to the point, the worst part of it is I'm showing enforcer how to do their job. I'm showing employees of City Hall how to create extra steps, create extra mile on performing our duties beyond office hour. By doing so, one way or another, I hope I'll be successful in changing their mindset. Na ang taong naglilingkod sa bayan, hindi ito 8 oras lamang. Anyway, pinili mo yun eh. Pwede ka naman sa private eh. Pero pinili mo public service eh. See? So yun ang isang pinaka-challenging ngayon. It's the habit ng tao. But sabi nga ng kasabihan, I would rather try and fail than fail by not trying at all. Eh, nasubukan na nila, di ba? Marami na sumubok sa Maynila, di ba? Marami na dyan. Peace in order, peace in order. Marami na. Dami ng karakter na naglingkod sa Maynila. But nobody tried to go to basic. Nobody did. They always wanted to have this kind of high-polluting words, using so much duplication from other countries. They tend to forget who we are as Filipino, who we are as Manileño. Nakakalimutan. Why would you put mukhang planetang ilaw? It's like Shanghai. This is Manila. And we are Filipinos. And Jose Rizal said, you can have a lighting in a bottle using an insect. A concept of alitap-tap, kulisa. So very much Filipino. Then you put kapis lighting. Simple, light, may purpose, lumiwanag, maliwanag. Pero Filipino. That's Filipino. Organically speaking. But traditionally, it reminds us, nga pala, nung araw, no? Ganito tayo. See? So, yan, mga bayabago natin. Habits. Pakahirap. Maniwala ka, ang hirap. Cat and mouse. Katuturo mo pa lang. Sumunod. Tumalikod ka. Old habits will, But still, we will not get tired of doing so. So, yun, ang isang pinakamalaking challenge. Bukod sa pera, it's always pera sa gobyerno. Ayoko na yun, lumang problema na yun, dati ng problema yun, hanggang ngayon problema namin yun. And I think why we arrive in that problem is because there must be cause why we're here. So, doon ako pumunta sa ugat. Kaya yung ugat, mahirap makita. Bakit? Nasa ilalim ng lupa, nakakubli. So that's why I went to regular elementary of governance. Diligan ang ugat. Nang kuminis ang mga dahon. Nang lumusog ang mga stem. Ayan. Nang tumibay ang puno. Balik lang. Yes. Salamat po. You're welcome. Oh, thank you. Thank you, Thank you. Si Mama, parang picture, etneb lang to, Thank you, thank you. Thank you, thank you. Please. Magandang hapon po, Mayor. Ako po si Francesca Villas ng 5 St. Boniface po. Paano niyo po ipalagpas po yung
naranasan niyo po sa operasyon ng Maynila. Kasi ako po ay nakatira sa Tondo rin po at nung inutusan po ako sa palengke, akala ko po nawawala po ako dahil ang luwag-luwag na po. Well, I told them, kung yung palengke na puntahan mo, I told them, sabi ko, nung directional meeting how can I ask Mary, who lives in X Street, to clean up the frontage of his house or her house if we in government cannot clean yung sarili natin bakod? What is our moral ascendancy to ask somebody who is a taxpayer? Hello, babayad na nga ng buwis. And I'm trying to create certain mindset that you can participate in governance by magkusa. Kusa kang maglinis ng tapat ng bahay mo. Although hindi mo yan property. And yet, our facilities, parks, buildings, and so on and so forth, cannot clean our own. So that's why I told them, I wanted to make it a habit that every weekend, lahat ng palengke, maglinis kayo ng palengke ninyo. Ayaw kong aabutan ko yan, nadadaos-dos ang matanda. Dahil madulas. Dahil ang libag, ganyang kakapal. Pag inabutan ko yan ng ganyan, stay away from the city government, retire. Well, it may sound harsh, but these are basic. If you cannot do that, little things, what more pag sinabi ko na, kailangan pag-ibayuhin mo ang koleksyon. Palaguin mo, mas mahirap yun. Pero yung paglilinis ay simple. O kaya, awa ng Diyos, pati, can you imagine directors of hospital cleaning up the hospital? And its surrounding? So all facilities are now being required. Can you imagine policemen doing clearing operations, flashing? Tingnan po pa ultimo bundling. Can you imagine bundling of wires? Simple. Bundling. Hindi ko naman na underground. Pero ayoko na parang sampayan. Kaya bang gawin? Ay, kaya. Nyangga-nyangga lang. Sorry. Iikutan mo lang yun Ganun pa rin. May kable pa rin. Pero parang may gobyerno na. Yan. Yan ang nangyayari. And I'm happy that you appreciate it. And I hope we will be consistent. Because that's the next challenge to us. A 20-year problem in 8 lanes at 2 kilometers, which what we call Ascaraga during our lolos and lolas, and now recto was gone in 48 hours. And same thing with Juan Luna, Tondo. Juan Luna, Binondo. In Paco. Huwag ka na lumayo. Ito, mas malapit. Pedro Hill, kanto ng 7-Eleven. At Top Avenue. Nangawala. Istruktura sa gitna ng kalsada. O, pag dumiretso ka pa, tapat ng Paco. Paco Market. O, pag kumaliwa ka, pass. Parang EDSA yun. Parang recto yun. Hindi makaliwaan. I was there the other night. And it is 2 months and 11 days. 10 days. Still clear. So far, we're concerned. Even, I would like to thank Chairman Sia o Paco Park. Araw-araw na ginagawa ng Diyos. Yung mga driver ng taxi na umiihi doon. Butas na nga yung pader Kakaasinta ng mga driver Now, it's not our effort. No, it's not. It's an effort of the barangay. That's why at the very least that we can recognize the effort that they are following everybody. Now we're trying to clear barangay halls in the streets. Saan ka nakakita? Sa kanto ng Santo Cristo. Santo Cristo Tondo. Yung banyo nasa gitna ng kalye. 10 piso isang wiwi. Dito, meron pa rito isa. Nasa kanto pa. Lapit na yan. Bilang na araw niyan.
There's 896 barangays. I'm really trying to, they have to mend their ways. There must be government, immaterial of forms. Kung anong gusto ng tao, monarchy, federalism, communism, socialism, republican, it doesn't matter whatever forms you have as a government. But there must be government. There must be governance. We have to govern. If not, you buy your own island somewhere in this world, like the other president in the Western world trying to buy one entire continent of what we call Iceland to have his own country. That's different. But for the meantime, you belong. Like in this case, you're a Filipino. You belong to Philippines. And Philippines has a government. And government has laws and rules. We must obey. That is our obligation to our country. We can always disagree with our leaders. We can always argue with our leaders and their policies. But, at the end of the day, dapat may pamamahala. That's why you elect people in democracy. You really have to be very careful. And I think your institution, your school for that matter, is teaching, not literally feeding, but teaching and guiding you on how to choose leaders. And I think you'll be in a better position later on if you know how to distinguish